Good afternoon mga kadogo, mga kamiming, Mr. Dogo Style TV po, okay? Meron tayong isang magandang topic ngayon. Tanong to sa atin ni Ma'am Christy Lobresca ng Catanduanes ulit. Mga kadogo, mga kamiming, interesting tong tanong niya sa atin na need kong sagutin sa abot ng aking makakaya bilang experienced dog breeder. Ang tanong niya kasi, meron siyang alaga na actually until now sobrang lambot daw ng pupo. Pero nung una watery pero ngayon medyo malambot pa rin. Okay? Palipang pangalawang araw na. So, yun ang katanungan niya. Ano raw ba ang pwedeng first aid sa mga nagtataing aso? Or yung malambot, sobrang lambot at halos watery na yung pupo ng kanyang aso. Okay, Ma'am Christy, ganito. Kanina tinanong kita, nag-uusap tayo. Tinanong ko po siya kung anong klase yung pupo niya. Kung may malansang amoy na po ba kasi magto 2 days na. Sabi niya hindi, talagang amoy pupo lang na normal. Walang lansa. Sabi ko kung may blood, wala naman daw. Kasi kaya ko tinanong yun dahil pag ang aso talagang sobrang nagtatai at minsan naghahalo na may suka na at meron ng dugo, yung kanyang pupo, malamang sa malamang parbo. Pero hindi, sabi niya, hindi raw talaga. Dumumi lang talagang malambot, pangalawang araw na bukas. Okay? So, magre-relate tayo sa sinabi niya. And besides, ang tanong ano ba ang first aid sa sobrang lambot na pupo ng alaga natin? Okay? Ang first aid po dyan ganito. Una, love and care. Importante yan kasi sa mga susunod na sasabihin ko magagamit yung love and care. Okay? Tandaan nyo, love and care. Pangalawa, gagamitan na natin siya ng nabibili sa Mercury. Yung electrolyte salt na tinitimpla sa tubig. Electrolyte supply ang kailangan sa mga nagtataing alaga natin. Para saan pong electrolyte? Ang electrolyte na bibili yan sa Mercury, wala pang 15 pesos yan. Isa sa siya na gano'n, walas 1 liter na yata yun. Well, yung indication and direction naman ng paggamit, nasa likod naman ng label ng sachet. Pantao yun. Same lang yun, electrolyte din yun. Ang purpose po nun, yung nawawalang tubig ng aso natin, yung lakas niya na pinapalitan po ng electrolyte na yun. Ang tanong, paano magpainom at gano'ng karami? Kung paano magpainom, yung direction nandun sa likod ng sachet or label niya. Kung gaano karami, estimation po, no? So, according sa akin, sa experience ko, ang ginagawa ko sa alaga ko pag malambot ang pupo, kung sa tingin ninyo na mayroong kalahating baso yung dinumi niya, kalahating baso rin ang ipilit natin ipainom sa aso na electrolyte. Liquid electrolyte. Supply po yun sa katawan niya para mapalitan niya at hindi tuloy-tuloy ang kanyang panghina. Okay? Kung gaano karami sa tingin niyo na itain niya, yun din na namin ang tubig na ipapalit natin sa kanya na, which is composed ng electrolytes. Okay na yan. So, paano pa inumin? Ako kasi true sirens. True sirens. Sa gilid ko pinadada para bibila talaga siya so hindi siya mababaklan. Iba kasi direkta sa ngalangalak. Patay tayo dyan, mabibilaw ka niyan. Gilid lang, tapos ini-squeeze natin yung sirens na gano'n hanggang sa mainom niya. Unti-unti yan. Mas maganda kung umiinom siya. Okay po. So yun, ginamitan na natin electrolyte supply. Ang pangatlo, dito na papasok yung love and care. Sa anong paraan? Bakit love and care? Kasi po, ipo-force feed na po natin siya. Hindi po natin mapo-force feed ang aso natin kung wala po tayong tiyaga at pagmamahal sa aso. Kailangan may tiyaga tayo. Kasi pag sumuka, pagpahingayin lang natin 10 to 15 minutes, subuan uli natin ang pagkain. Tandaan nyo po subuan ng pagkain, pagpahingayin upon sumuka. 10 to 15 minutes. Okay? And meron pang isang importante. Pag nagsusuka po ang aso, maganda po wag ho natin pakainin ng 6 hours to 12 hours. Hindi naman po yung mamamatay. Nag-electrolyte naman. Yung mga 24 days, 24 hours. Well, ako hindi, 6 to 12 hours lang. Wag natin pakainin para wala muna laman. Parang kinlens natin yung tiyan niya. Wala siyang isusuka, wala muna. Mawala muna yung matolerate natin yung bad bacteria na kung ano man yung nasa tiyan niya, kung bakit siya nagpupupo na sobrang lambot. Okay po yan. Kailangan may love and care po para magawa natin to. Ang pang-apat po, importante to,
Yung pong diet niya, kailangan soft diet lang po muna. Ano po yung soft diet? More on parang liquid type pa siya. Ako, ang pinapakain ko kasi sa aking alaga is Cerelac na hinaluan na dinurog ng Quaker Oat. Quaker Oat kasi isa yan sa pinakamayaman sa fiber. Fiber is good para sa mga malalambot na pupo, mapatao, mapahayop. Patitigasin niya, promise. Ang ganda-ganda talaga ng Quaker Oat. Yung iba ay nahaluan ng kalabasa. At napanood ko na kalabasa, ginawa ko rin yan, okay naman siya. Kaya lang parang mahirap ipakain dahil medyo nagbababoy sumasabi. Pero maganda po ang kalabasa. Cerelac and kalabasa, maganda rin po yun. Ako kasi Cerelac, Quaker Oat. Minsan may kalabasa, pero Cerelac and Quaker Oat lang talaga. Yun watery po ang pagtimpla doon. Hindi siya yung parang buo pa. Okay, watery pa po Parang pamalit lang po ng lakas niya sa mga nawawala niyang dumi. Nakakapanghina po kasi yun. Yung pagtatae, nakakapanghina po yun. So okay na po liquid muna, soft diet muna. Ngayon, pag tumagal na po siya ng 2-3 days, magugulat kayo may improvement. Lalo na kung matyaga tayo magpakain ng sinasabi kong Quaker Oat na may Cerelac. Titigas at titigas talaga ang pupo, maniwala kayo sa akin. Titigas at titigas talaga siya. Tapos, samahan po natin ng antibiotic. Yung pong antibiotic na yun, literal na sasabihin ko lang antibiotic, pero syempre po, hindi po ako pwedeng magbigay ng dosage or what, kasi ako po ay experience, alam ko kung ilang dosage ang bibigay ko sa alaga ko, which is hindi po yata parang magandang sabihin yun dahil hindi po ako professional. Pagdating po sa antibiotic, sensitive po yan, maganda po magtanong po talaga tayo, or mas maganda nga, magpa-check tayo sa doktor para maresitahan ng antibiotic. Pwede naman po yun. Ngayon, kung talagang ayaw nyo po, sasabihin ko na yung part ko para doon. Antibiotic po ang ginagamit ko na pantao. Isang 10 ml na syringe, yung isang capsule na 250 mg, inahaluan ko po yun ng 20 ml na tubig. Isang capsule. So, pag dinurog ko yun sa bote, 10 ml lang po ang papainom ko sa kanya once a day. Good for 7 days. 10 ml lang po. So, yun po ito po kung susundin ninyo. Ako po kasi yun ang ginagamit ko. Pero again, hindi po ako bet para mag-prescribe ng antibiotic kasi sensitive na po yan. Ito po yung experience ko lang. Sinasamahan ko po talaga ng antibiotic. Hindi ko po kayo iniingganyong gumamit nun. Iniingganyo ko po kayo magpa-check at magpa-reseta sa doktor kung paano pag-inom ng antibiotic. Ang akin lang po, marami po kasi nagtatanong, bakit di ko sinasabi kung paano ko magpainom ng antibiotic. Ito po, ako po to Again po disclaimer ako po to. Hindi ko po kayo pinipilit. Pero kailangan po talaga ma-antibioticohan ang mga alaga nating aso, especially kung nagtatae na. Okay? Quaker Oat, Cerelac, antibiotic good for 7 days. Okay, tumagal na po siya ng 2 or 3 days. For sure po yung titigas na yung pupo niya. Hindi man tumigas, magkakaroon na siya ng laman. Okay? Diyan na po tayo mag-i-start ngayon na magbigay ng medyo solid food na. Pero ulit tayo puro na lang pero huwag po tayong magbibigay ng mamantikang pagkain. Yung mga matataba, huwag muna. Kung pwede, mga chunks lang, mga dinurog lang na pure na laman ng chicken, mga ganun lang, Huwag po yung may mga taba. Kasi gagagaling niya po sa pagtatay, or baka nga nagtatay pa siya, medyo tumigas lang ng konti yung pupo. So, dapat ituloy-tuloy natin, huwag natin pakainin ng matataba. Okay? Yung po sa aking kaalaman, sa experience ko po, para sa akin naman po, honestly, basic lang naman po yung nagtatay. Dahil ako po, hindi ko po pinatatagal sa loob ng isang araw. Pag nakita kong water yung pupo ng aso ko, ina-actionan ko na, pina-first aidan ko na. Yung pong tinuturo ko, yung po yung first aid ko. Okay? Hindi pa nga po ako nagbibigyan ng antibiotic pag first day pa lang. Kasi sa Quaker Oat pa lang talagang tumitigas na. Ang fiber kasi is pampatigas talaga ng pupo yan. Mga may fiber. Ang mura-mura lang po ng Quaker Oat, ganyang kalaki, 35 pesos sa supermarket. Ngayon, pag matigas na, pag 2 to 3 days na po, nagmamasa na po ako ng fiber. Yung Quaker Oat, minamasa ko na parang fishball sa Cerelac. Sinusubo na po na medyo may laman ng konti, chicken, or ang chicken kasi, ang chicken di ganun ka content ng fat. So, sinusubo ko na, mga 3 piraso, 5 piraso, maigil sa malamanan siya. Okay? Magugulat kayo, 3 days, 4 days, pusa ng kumakain. Pag kumakain na po, ayun na po. Kayo na pong bahala doon.
Pero inuulit ko, huwag naman matataba at huwag maaalat and huwag matataba. Okay, Ma'am Christy, sana may natutunan ka sa akin kahit paano. At kayo, mga beginner, sana may matutunan kayo. Mga bagong mga pet lover dyan. Hindi ka na. So, ayun, Ma'am Christy sana may natutunan ka sa akin. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman kayo sa ating small channel, Mr. Doggy Style TV. Click, share, and like po tayo. Dito na lang po muna. Next time po ulit. Bukas naman po ulit. At ako'y maliligo na medyo. May amoy na akong konti. Have a nice day, mga kadogo. Nice one. Thank you for watching.